It's now time for Brigada Love Stories. Your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Erickson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, isa ako sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong programa, lalo na kapag araw ng Sabado, dahil yun lamang ang araw na live kitang napapakinggan dahil may pasok ako kapag weekdays. Kaya naman minsan ay pinapakinggan ko na lamang ang mga uploaded stories mo sa YouTube. Naging libangan ko na ito, John. Madalas kasi ay nakaka-relate ako sa mga kwentong aking napapakinggan at madalas ay may natututunan ako, lalo na kapag may humihingi sa iyo ng advice at nabibigyan mo ito ng magagandang payo. Napakagaling mong magbigay ng payo, John. Madalas akong mag-text sa inyong programa, lalo na sa tuwing dinaramdam ko ang problema ko sa aking asawa. John, tawagin mo na lang ako sa pangalang Linda, from Mabini, Tarlac City. Wala naman akong ninais noon kundi ang magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Pero hindi ko akalain na magkakaganito ang kwento ng aking pag-ibig. Maaga akong naulila sa aking mga magulang. Halos maglalabindalawang taon pa lamang ako noon nang mamatay sa isang aksidente ang aking mga magulang. Simula noon ay nakitira na lamang ako sa aking tiyahin na si Tia Juana. Mabait ang aking tiyahin, John. Medyo strikto nga lang pagdating sa ilang bagay. Matandang dalaga kasi ang aking tiyahin. Kwento pa niya sa akin na wag daw akong basta-basta magtitiwala sa mga lalaki. Nang mga panahong yun kasi ay hindi ko pa naman alam o naintindihan ang mga sinasabi niya sa akin. Pangarap ko kasi na makapagtapos ng aking pag-aaral. John, pinag-aral ako ng aking tiyahin. Dahil wala naman siyang asawa, ay naibibigay niya sa akin ang halos lahat ng aking naisin. Meron kasi siyang maliit na grocery store at isang parlor. Doon namin kinukuha ang lahat ng aming mga pangangailangan. Bilang ganti sa kabutihan niya sa akin, pinagbutihan ko ang aking pag-aaral. Naging honor student ako mula elementarya hanggang sa mag-high school ako. Pero nagbago ang lahat nang pumasok na ako sa kolehiyo. Bahay at eskwela lamang kasi ako nung ako ay nasa elementarya at high school. Pero nang ako ay makatungtong na ng kolehiyo, ay natuto akong gumala at magsinungaling sa aking tiyahin. Madalas ay gabi na akong umuwi noon para lamang makasama ko ang aking mga kabarkada. Ewan ko ba, John, simula kasi nang tumuntong ako ng kolehiyo ay tila nag-iba ang aking pananaw sa buhay. Pakiramdam ko ay tila ba may kulang sa aking pagkatao. Sa totoo lang, minsan ay pumapasok sa aking isipan kung bakit magkasabay na kinuha ng Panginoon ang aking mga magulang. Naiinggit kasi ako noon sa mga kaklase ko na kumpleto ang kanilang mga magulang. Samantalang ako ay si Tia Juana na lamang ang aking kasama. John, sa kabila ng kabutihan sa akin ng aking tiyahin, ay dumating talaga sa point na naging rebelde ako sa kanya. Hindi na ako nakapag-focus noon sa aking pag-aaral. Puro barkada na lamang ang aking inatupag. Pero kahit papaano ay pumapasa pa naman ako sa mga subjects ko. John,
I was just 17 nang maramdaman ko ang tinatawag nilang pag-ibig. Second semester noon nang makilala ko si Jerry sa isang kaibigan. Gwapo siya pero medyo may pagka-bad boy ang image. Marami rin akong naririnig noon na playboy daw itong si Jerry. Pero sa kabila nito ay hinangaan ko pa rin siya bilang isang varsity player ng aming school. Hindi naman sa pagmamayabang dyan, kahit papaano ay may itsura din naman ako. Yun nga lang ay hindi ako masyadong palaayos at medyo boyish pa kaya hindi niya ako napapansin. One day, naisipan kong manood ng kanyang training. Naupo ako sa pinakamalapit sa bench ng basketball court. Yung tipong pwede kang tamaan ng bola. Yes, John. Doon nga ako naupo. At hindi ako nagkamali dahil wala pa akong isang oras na nakaupo doon ay tumama na kaagad sa akin ang bola. At syempre, isa siya sa mga lumapit sa akin upang tingnan ang aking kalagayan. Sometimes late at night I sit beside our bed watching you sleeping so sweetly, almost completely out of my head. Every breath you breathe is a work of art. Every time you sigh just breaks my heart. There's no one in this whole world inspires me the way that you do. Undying admiration, undying admiration. I'll sing it to the night, I'll sing unto the light. Undying admiration. And when the morning comes, John, hindi ko inakala na lalapitan niya ako at siya pa mismo ang unang-unang tumakbo para tingnan ako kung okay lang ako. Dito ko siya unang nakadaupang palad, John. Hindi naman ganoon kalakas ang tama sa akin ng bola pero nagkunwari na lang akong medyo nahihilo ng mga sandaling yon. Siya mismo ang nagbuhat sa akin papunta sa aming klinik. Nagkaroon ako ng pagkakataon na masolo siya dyan. At doon ay nagpakilala ako sa kanya at humingi rin siya ng paumanhin sa nangyari. At simula ng araw na yon ay madalas na akong manood ng kanyang practice. Mula noon ay naging magkaibigan na kami ni Jerry. Dahil dito ay naiwasan ko na ang mga kabarkada ko dahil lamang kay Jerry. Madalas kasi ay pinipili ko na magkaroon ng oras para sa kanya kesa sa aking mga kabarkada. Dahil dito ay nagkaroon ako ng time na ayusin ang aking pag-aaral. Natuwa rin ang mga panahong yon ng aking tiyahin. Naging maayos kasi ang mga grades ko dyan. Naging inspirasyon ko si Jerry kahit hindi naman kami at hindi rin niya ako nililigawan. Ilang buwan pa ang lumipas dyan. Naging mas close na kami ni Jerry. Hindi naman pala totoo ang mga naririnig ko tungkol sa kanya. Ang totoo ay wala nga siyang girlfriend. Marami lang talagang babae ang dumidikit sa kanya dahil isa siya sa tinitilian ng maraming kababaihan lalo na kapag maglalaro na siya ng basketball. Diyan, hindi nagtagal ay unti-unti ring nahulog ang loob sa akin ni Jerry. Marahil ay dahil na rin sa pagiging supportive ko sa kanya. Parati kasi akong nandyan para sa kanya, lalo na sa mga panahong kailangan niya ng makakausap. Hiwalay na kasi ang mga magulang ni Jerry. Yun marahil ang dahilan kung bakit medyo may pagka-bad boy ito.
Solong anak lamang siya kaya naman wala rin siyang mapagbalingan ng lahat ng kanyang sama ng loob kundi ang kanyang mga kabarkada o kaya naman ay ako. Kapag nagkakausap kasi kami ay tila ba nagkakaintindihan kaming dalawa dahil pareho kami ng kalagayan. Ang kaibahan nga lang ay magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Samantalang ako naman ay pareho ng kinuha ng may kapal ang aking mga magulang. Diyan, naging sandigan namin ni Jerry ang isa't isa. Hanggang sa dumating na rin kami sa point na nagkakamabutihan na. Yes, John, naging kami na ni Jerry. Hindi ko na maalala kung kailan at paano dahil wala namang ligawang nangyari. Basta isang araw ay nag-decide na lang siya na maging kami. At sumang-ayon naman ako dyan dahil matagal na rin akong may gusto sa kanya. How can I explain the sorrow and my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you'll come back to me, but the tears keep falling down my face when you're not around. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love. I'm wondering where you are. Are you with another guy? Are you showing him the world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. Naging okay naman ang aming relasyon, John. Dito ko nakita ang ibang side ni Jerry. Kahit papaano pala ay sweet naman siya. Medyo may pagka-stricto nga lang, pero okay lang naman sa akin yon. John, minahal ko si Jerry at nararamdaman ko rin na mahal din niya ako. Lalo na nang ipakilala niya ako sa kanyang mama. Ipinakilala ko rin siya sa aking tiyahin, John. Okay lang naman sa kanya na makipag-boyfriend ako ng mga time na yon. Basta't wag ko lamang daw pababayaan ang aking pag-aaral. Masaya kami ni Jerry sa aming relasyon. Hanggang sa hindi nagtagal ay may nangyayari na sa aming dalawa. Ibinigay ko ang aking sarili kay Jerry dahil alam kong mahal ko siya, John. Lumipas pa ang ilang taon at nasa third year college na kami pareho. Nang unti-unti ay nagkakalabuan kami ni Jerry. Hindi ko malaman ang dahilan, John. Marahil ay nagkakasawaan na kaming pareho. Halos magtatatlong taon na rin kaming magkarelasyon ni Jerry noon. Madalas kaming magkasama pero may mga oras na gusto ko na ring mapag-isa at ayoko siyang makita. Halos ganoon din ang nararamdaman ni Jerry noon. Kaya naman, nag-decide kaming pareho na maghiwalay na lang muna. Medyo weird, di ba? But yes, John, we both agreed na maghiwalay na lamang muna kami. May mga bagay rin kasi na hindi na namin napagkakasunduan. Pareho namin ginusto ang makipaghiwalay. Masakit pero kailangan din namin ng time para sa aming sarili. Napagkasunduan namin na anuman ang mangyari after we broke up ay tatanggapin namin. John, mula nang magkahiwalay kami ni Jerry ay nag-focus na lang muna ako sa aking pag-aaral. Aaminin ko na namimiss ko rin siya paminsan-minsan. Pero hindi ko na lang muna pinapansin yon.
Ang nais ko ng mga panahong yon ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Hindi na ako nakibalita pa kay Jerry dahil natakot ako na baka may iba na siya at masaktan lamang ako. Hanggang sa mga panahong yun kasi ay mahal ko pa rin siya. Hindi nga lang pag-ibig ang priority ko dyan. Naniniwala kasi ako na makapag-aantay naman yon. Kung talagang laan kami ni Jerry sa isa't isa, ay magtatagpo rin muli ang aming landas. John, hindi ako nabigo sa aking pangarap. Nakapagtapos ako ng aking pag-aaral at nakapagturo bilang isang guro dito sa aming lugar. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng panibagong karelasyon dahil na rin sa pagiging masyadong busy. Kapag wala kasi akong pasok ay ako rin ang nagbabantay ng grocery ni Tia Juana. Matanda na rin kasi siya dyan. Tanging ang tindahan na lamang ngayon ang kanyang libangan. Naibenta na rin kasi niya ang kanyang parlor para lamang matustusan ang aking pag-aaral noon. Kaya ngayon ay ako naman ang bumabawi sa kanya. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Ilang taon na rin kaming hindi nagkikita ni Jerry John. Wala na akong nabalitaan pa sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang nag-aabang ako ng masasakyan sa labas ng eskwelahan, ay bigla na lamang tumigil sa aking harapan ang isang tricycle. John, lula ng tricycle na yon ang nagmamaneho nito na familiar sa akin. Yes, John, it was Jerry, my ex-boyfriend. Kaya't bigla akong nanginig at nanlamig dahil hindi ko talaga inaasahan na makikita ko siyang muli. Kumusta na? Nakangiting tanong niya sa akin. Sagot ko naman ay, okay lang. Ikaw, long time no see. Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya, John. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya kakausapin. Medyo matagal na rin kasi kaming hindi nagkikita. At di ko na inasahan pa na makikita ko siya. Wala na rin akong balita sa kanya simula nang magkahiwalay kami noon. John, sumakay ako sa tricycle niya at nagpahatid sa aming bahay. Pagdating sa aming bahay ay hindi na niya ako pinagbayad. Simula noon ay madalas na niya akong abangan sa tuwing uwian sa eskwelang pinapasukan ko. Halos araw-araw na siyang nakaabang sa labas. Kinuha niyang muli ang aking number at dito ay nagsimula kaming muli ni Jerry. John, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Jerry. Simula nang magkahiwalay kami ay napabayaan na rin daw niya ang kanyang pag-aaral. Kaya ngayon ay namamasada na lamang siya ng tricycle. Niligawan akong muli ni Jerry John. At dahil may nararamdaman pa rin ako sa kanya, ay sinagot ko siyang muli. Hanggang sa magsama na rin kami sa iisang bahay. Masaya ang unang 2 taon ng aming pagsasama, lalo na nang magkaroon kami ng anak.
si Cara. Patuloy pa rin ako sa pagtuturo habang siya naman ay namamasada sa maghapon. Kahit papaano ay okay naman ang aming pamumuhay. Pero isang araw ay nagulat na lamang ako nang matuklasan ko na gumagamit pala si Jerry ng ipinagbabawal na gamot. Yes, John. Inamin niya sa akin mismo na siya ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang sabi niya sa akin noong una ay minsan lang naman daw yon. Pampatanggal lang daw ng antok kapag bumibiyahe siya. John, sinubukan ko siyang sawayin sa ginagawa niyang yon dahil alam kong masama ito para sa kanya at para na rin sa amin ng kanyang anak. Nakinig naman siya, John, pero makalipas ang ilang buwan ay bumalik muli siya sa kanyang bisyo. Hindi nga siya umiinom at naninigarilyo, John, pero ito naman ang kanyang bisyo. Minsan ay naiisip ko na sana ay naninigarilyo na lang siya. Kinakabahan kasi ako noon sa kanya, lalo na madalas ay nagagalit na siya sa akin sa tuwing sasawayin ko siya. At madalas na rin niyang nasisigawan ang aming anak, John. Will it ever be? I tried so hard to find sweet serenity. Are you still afraid? Just close your eyes and dream, feel it fade away. 'Cause time won't flow, everyone knows. When the pain fades away, dreams won't die, tears in our eyes. You've got to hold your head up high. Yeah. Hold your head up high. John, isa ito sa madalas naming pag-awayan. Minsan ay napagbubuhatan na rin niya ako ng kamay. Lalo na kapag humihingi siya sa akin ng pera at hindi ko kaagad siya nabibigyan. Tumigil na rin siya sa pamamasada at naibenta na ang kanyang tricycle. Bagay na muli naming pinag-awayan. Matagal na palang nakasangla ang tricycle, John. At huli na nang malaman ko ito. Tinanong ko siya kung saan niya ginamit ang pera ng pinagsanglaan ng tricycle. Pero wala siyang naisagot sa akin. Bagkus ay sinigawan pa niya ako at sinabing wala daw akong pakialam dahil sa kanya naman daw ito. John, halos manghina ako ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikisamahan. Sa totoo lang ay natatakot na ako sa pwede niyang gawin. Pero pilit ko pa rin inuunawa. Madalas ay umiiyak na lamang ako sa aking tiyahin dahil hindi ko na makayanan ang hirap na aking nararanasan. Mabuti na lamang at kahit papano ay nariyan pa rin sa Tia Juana upang tulungan kami. John, hindi na nagtrabaho ang aking asawa. Siya na lamang ang naiiwan sa bahay upang tumingin sa aming anak. Iyon ang napag-usapan namin noon. Sinabi ko sa kanya na habang wala siyang trabaho ay siya na lang muna ang magbantay sa aming anak. Naghanap siya ng trabaho pero madalas siyang matanggal dahil sa pagiging mainitin ng kanyang ulo. Kaya nag-decide na lamang siya na hindi na lang daw siya magtatrabaho at mag-iisip na lamang daw siya ng pagkakakitaan. John, sinuportahan ko si Jerry sa kung anuman ang nais niyang gawin. Katulad na lamang ng gusto niyang gawing negosyo noon. Nangutang ako ng pera na pampuhunan niya. Pero niloko niya lamang ako, John. Sinabi niya sa akin na
na hold up daw siya kaya nawala ang pera. Pero ang totoo ay ginamit niya lamang ito sa kanyang bisyo. Alam ko yon, John, dahil nakikita ko ito sa kanya. Madalas ay nakikita ko pa sa kanyang bulsa. John, hirap na ako sa aking asawa. Sinubukan kong makipaghiwalay kay Jerry pero lagi siyang nagmamakaawa. Ayaw raw niya na magkahiwa-hiwalay kami ng kanyang anak. John, sa mga sandaling yon ay binigyan ko siya ng pagkakataon. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makikipaghiwalay basta't mangako lamang siya na titigilan na niya ang kanyang bisyo. Pumayag naman siya, John. Ilang buwan din ang lumipas at naging maayos na muli ang aming pagsasama. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, John, binawian ng buhay ang aking tiyahin. Napakasakit para sa akin yon dahil siya na lamang ang tangi kong nakakasama at nakakaramay sa tuwing nagkakaroon ako ng problema. Sa kabila ng pagkawala ni Tia Juana, ay nagpatuloy pa rin ako sa aking buhay kasama ang aking asawa't anak. Why do people fall in love and then end up crying? Why do lovers walk away from themselves when their hearts are breaking? Why does loving sometimes never stay long? And why does kissing this time mean you'll be gone? Why does gladness become sadness? Things that I don't get. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Towing apart, it's never so easy. And with all the achings inside, I believe some hearts will survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fair. John, sinikap kong ayusin ang pagsasama namin ng aking asawa sa kabila ng nararanasan ko sa kanya. Pero sa kabila din ng lahat ng pag-iintindi ko sa kanya, ay hindi pa rin pala ito tumigil sa kanyang bisyo. And worst, lalo pa itong lumala. Madalas na niya akong saktan at minsan ay pumapasok pa ako sa eskwelahan na may mga pasa. Mahal ko si Jerry pero hindi ko na kaya ang mga ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam kung hanggang saan ko kakayanin ang bigat na nararamdaman ko sa aming pagsasama. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko na matiis ang pananakit sa akin ng aking asawa, John. Nag-decide na akong makipaghiwalay ng tuluyan sa kanya. Umalis kami ng aking anak at nakitira muna kami pansamantala sa kapwa ko guro. Hindi naging madali ang naging desisyon ko para sa amin ng aking anak. Madalas kasi ay nagtatanong ito sa akin kung kailan kami uuwi sa aming bahay. Hinahanap rin kasi niya ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay nalaman din ni Jerry kung nasaan kami ng aking anak. Pinilit niya kaming umuwi pero nagmatigas na ako this time. Pakiramdam ko ay paulit-ulit lamang ang mangyayari kung babalikan ko pa siya. Hanggang sa lumipat muli kami ng aking anak sa ibang lugar. Hindi nagtagal ay tumigil na rin sa pangungulit sa amin si Jerry. John, mag-iisang taon na kaming walang formal na paghihiwalay ni Jerry. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako na baka isang araw ay bigla na lamang siyang sumulpot sa amin ng aking anak. Pakiramdam ko kasi ay may trauma na ako sa kanya. Ayoko na maranasan ang lahat ng yon, John. Ang nais ko lamang ngayon ay maging maayos ang buhay namin ng aking anak. Gusto ko ay
makapagtapos din ang aking anak at sana ay hindi niya maranasan ang lahat ng aking naranasan dyan. Alam ko na darating ang araw na kailangan ko pa ring harapin si Jerry dahil may anak kami na siyang nag-uugnay sa aming dalawa. Pero sana kapag dumating ang araw na yon ay handa na akong haraping muli si Jerry. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Hindi man naging maganda ang sinapit ko sa aking buhay pag-ibig, ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na ibinigay niya sa akin ang aking anak na si Cara. Maraming salamat sa pagbasa niyo sa aking liham. Sana'y nakapagbigay aral ang aking kwento sa mga katulad kong masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Maraming salamat sa Brigada Love Lines. Sincerely yours, Linda. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's washing over me. Suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove. Baby, all we need is just to be caught up in the touch, slow and steady rush. Baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe, washing over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove, baby, all we need is just to be caught up in the touch, the slow and steady rush. And baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. Just breathe. Caught up in the touch, the slow and steady rush. And baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. Just breathe. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way.